Si Giannis Antetokounmpo pa rin naman nga po mga idol ang itinuturing ngayon na pinakamalaking superstar na magiging available sa trade market ngayong offseason. Napakaraming teams ang nagbigay interes sa pagkuha sa kanya. Maging ang Boston Celtics na meron ng napakasolidong lineup ngayong season, inamin isa sila sa mga team na makikipagagawan kay Giannis Antetokounmpo. Willing ang team bumuo ng isang package na siguradong hindi tatanggihan ng Milwaukee Bucks. Sa kagustuhan nilang makuha ito, hindi nga sila magdadalawang isip isama sa nasabing package ang superstar na si Jaylen Brown. Simula na sa nakakadismayang pag-choke ng Celtics sa first round laban sa Philadelphia 76ers, nawalan nga ng tiwala ang kanilang front office sa kanilang duo na sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Kaya kinukonsidera ng team ang posibilidad na buwagin ang dalawang ito ngayong off-season. Either i-trade si Jaylen Brown sa Milwaukee Bucks kapalit si Giannis Antetokounmpo para mabuo ang tandem ni Tatum at Giannis. Samantala, bago pa magsimula ang Game 7 ng Western Conference Finals, inanunsyo na dihado nga dito ang San Antonio Spurs since hawak ng OKC Thunder ang home court advantage. Dito, hindi pa rin nanalo ang Spurs ng back-to-back game sa kanilang serie kontra sa OKC at kagaya ng nasahan, naging maganda ang umpisa ng defending champ sana sa first quarter, ngunit ang mas naging maganda nga ang scoring ng San Antonio Spurs dahil nakuha agad nila ang momentum. Pero hindi rin naman dito nagpatalo si Wembanyama dahil sa scoring run na ginawa nila sa first half. Lalo na sa fourth quarter, sinasagot nga nila ang scoring run ng OKC para makuha nila ang momentum lalo sa last quarter. Dito kitang-kita kung ano ang ginawa nilang game plan sa Game 6. Pinipisikal nga nila dito ang mga star player, lalo ang starter at bench ng OKC. Literal gumagawa sila ng mga hard foul para makuha ang tempo, which is naging epektibo dahil simula niyan nagagawa na nga nilang ma-outplay ng OKC at ma-shutdown na ang bench ng OKC Thunder. Dito, kahit nga si LeBron James napareact na tama ang sinabi niya na bago pa magsimula ang season, isa na ang San Antonio Spurs sa magiging tinik sa Western Conference. Anong masasabi niyo dito mga idol?